Nanawagan ng Meralco sa mga consumers na huwag magpaloko sa mga anilay misinformation sa social media. Kasunod po ito ng kaliwat ka ng reklamo ng mga netizen sa biglaang sipa ng bayarin sa kuryente ngayong buwan. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Alexis Ebue. Labis na pagtataka ang inabot ni Pearl at ng biyanan niyang si Nanay Leonida nang dumating ang kanilang electric bill ngayong buwan. Mula kasi sa 9,000 pesos noong Marso, naging 12,000 pesos na ang bayarin nila ngayong Abril. Hindi naman daw nadagdagan ng kanilang konsumo. Wala, ganun pa rin. Nabawasan nga kami rice cooker eh. Yan, TV tanghali lang naman yan hanggang mamaya pag gano'n. Wala na yan. Tapos na pinapanood nila, patayin na yan. Isa lang si Pearl sa mga consumer na umiinit ng ulo dahil sa biglaang umanong paglobo ng Meralco bill. Sabi ng mga netizen, mapapamura ka raw sa dami ng charges. Si Nanay Leonida nga, hindi maitago ang pagkadismaya. Bakit daw sa kanilang consumer kinakarga ang charge sa programang Lifeline Rate ng gobyerno? Dagdag pa raw yan sa kanilang gastusin, lalo nga'y nagtaas ang presyo ng mga bilihin. Hindi naman kami kahit matanda na kami, hindi kami nagtatrabaho para ibibigay sa purpose. Dapat sa gobyerno kukunin yun, di sa amin. Paliwanag ng Meralco, hindi raw yan epekto ng Lifeline subsidy. Katunayan, pinakamaliit daw ang porsyentong napupunta sa mga subsidiyang ito sa computation ng ating bill mula sa other charges. 0.01% lang ang para sa Lifeline at 0.001 naman para sa senior citizen subsidy. Ang tumataas daw sa ating charges ay ang generation charge. Dito raw kinukuha ang singil sa kuryente dahil sa pagtaas ng konsumo tuwing tag-init. Iba pa raw ito sa inanunsyong taas singil na dahil naman sa huminang palitan piso kontra dolyar. Maliit lang po ang contribution nitong mga public policy charges. So the generation charge is likewise the main driver, yun po ang nagdidikta ng halaga ng kuryente buwan. Paglilinaw pa ng mismong Energy Regulatory Commission o ERC, hindi na pupunta sa Meralco o anumang electric cooperative ang pass-through charges o yung binabayaran para sa Lifeline rate. Yung mga charges na yon, ibinabayad din doon sa mga generation companies and to NGCP para doon sa transmission. Taxes are also being paid and remitted to the government. So hindi siya napupunta sa mga distribution utilities din, pero ito ay tulong dun sa mga nangangailangan. Kaya panawagan ngayon ng Meralco, huwag magpaloko sa anilay misinformation sa breakdown ng electric bills. Sa tingin ko po, kailangan lang natin maunawaan kung saan talaga ang halagang binabayad natin buwan-buwan para din hindi tayo maging biktima ng misinformation at disinformation na tila ba sinasadya naguluhin yung usapan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Alexis Ebue, News 5. Si Meralco Chairman Manny V. Pangilinan ay chairman din po ng TV5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.